Siguro nga ito yung right term or tamang termino na buyo ako para tumakbo sa pagkasenador. Yung tipong binilog ang ulo na lang si Willie Revillame ng mga taong nasa paligid niya. Numero uno dyan sigurado ay ang mga kaalyado ni Digong. Katulad ni Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa at syempre si Digong mismo. Tignan natin, sa huling araw ng pagsumiti ng Certificate of Candidacy, October 8, malakas ang ugong-ugong na magsagawa ng last-minute filing at nangyari na nga po ang TV host at comedian na si Willie Revillame ng kanyang COC para sa senatorial derby or slate. Anyway, ito naman siguro expected na. Okay? Alam niyo naman ang entertainment career na si Mr. Willie Revillame. Napaka-unstable din. Ay kung wala nga siguro ang TV5, edi wala pa rin TV show itong isang ito at nananatili na lang na sa social media, kanyang mga platform, gawin ang kanyang mga programa. 'Di ba? Yun. Ang unang pahayag na ito, hindi na daw tatakbo, hindi niya kailangan pumasok sa politika para patuloy daw na makatulong sa mga kababayan natin. Humiling pa ng panalangin sa taong bayan na sana daw ang desisyon niya na ito ay ipagdasal ng mga kababayan natin. Pero mas marami daw nagdasal kasi na sana, wag na lang, dadami pa kayo na panggulo dyan sa Senado. Bagamat hindi ibinunyag ni Willie Revillame ang mga partikular na detalye, binigyang diin niya ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga mahihirap, ang layunin na matagal na niyang kilala. Matagal na siyang kilala daw sa pagtulong sa kapwa. Maganda yon. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami sa atin na talagang ang programa niya, ang ginagamit niyang sabihin na natin, ang ginagamit niya madalas ay kuno yung pagtulong niya sa mga mahihirap para iangat yung kaniyang programa. Depende yan eh. Nasa sa atin yan eh, kung ano ang tingin natin sa mga taong ganyan tumulong. Marami kasing mga tumutulong sa mga kababayan natin na hindi na kailangang i-broadcast, hindi na kailangang lathala or hindi na kailangang idaan sa social media. Marami po yan. And that's even more gratifying when you are helping people without knowing or without the public knowing it. Oh, ayan. So nagpahayag nga ng kuno ay marami daw siyang kinausap bago nga etong pag-file niya na ito. So yung mga kinausap niya ay posibleng yun yung mga taong bumilog sa ulo niya, ginuyo siya, at yun nga, naniwala naman na si Mr. Willie Revillame. Pero ito po ang pinakamasaklap. Kasi ang nakikita ng mga kababayan natin, independent daw itong si Mr. Willie Revillame. At ang nakikita nga, magandang punto yun, independent. Ang nakikita nga, dahil kompleto ata yung line-up ng partido na itong si Digong, ang nakikita nga ng mga tao ay posible daw na mag-withdraw itong si Revillame at ang mag-replace nga ay si Digong. So yung ganitong sistema daw ay kumita na. Mayroon pang isa, si Marcoleta rin daw ay desidido ng tumakbo. Yan din po ang nakikita ng mga kababayan natin na posibleng yang mga yan, okay, Willie Revillame, Marcoleta, kasama na rin itong si Kibuloy. Yang mga yan ay posibleng mag-withdraw at posibleng si Digong ang i-replace bilang senador. Siguro titimbangin muna ni Digong kasi mukhang yun nga umatras ang kanyang anak sa pagka-mayor dyan sa Davao City dahil siguro nakikita na mukhang tagilid sa makakalaban na galing din sa political clan, syempre na si Nograles, So tignan natin, siguro kung makita niya rin na medyo tagilid siya sa Davao City as mayor, maging senador na lang itong isang ito. At yun nga ang senaryo na nakikita ng mga kababayan natin, mag-withdraw yung tatlo nating nabanggit at papalit etong si Digong kahit saan man sa isa sa kanila. Good luck!